vibes only para akit swerte. Eto na naman po, pinakasikat na channel natin din to. Araling Pinoy, pasok na sa pinto. Lahat ng matutunan ay malaginto. Sari-saring bagay. Handa na ba kayo para sa taong 2026? Malapit na. Alamin natin ang mga pamahiin ngayong bagong taon. Hello sa inyong lahat. Ako nga pala si Vivian. Kung bago kayo sa ating channel, abangan ang ating araw-araw na horoscope at iba pang mga araling Pilipino para sa ating mga estudyante. At sobrang excited akong magdiwang kasama kayo. At kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign. Kaya gawing gabay o libangan lamang. Makinig na at dapat isipin natin Vivian, never kang bibitinin. Ang mga halaman ay hindi lamang nagdadala ng enerhiya. Ang bawat dahon, tangkay at kulay ay may mga kahulugan. Sa darating na taong 2026 na tinuturing rin na Year of the Fire Horse, mahalagang mapanatili ang balansi ng wood energy sa ating tahanan at ito'y nagmumula sa mga halaman. Kaya kung gusto mong magkaroon ng masaganang taon, magandang daloy ng enerhiya at proteksyon laban sa malas. Tapusin mo ang video na ito dahil ibabahagi ko ang 7 pinakamaswerteng halaman na dapat mong alagaan sa iyong bahay o opisina para sa taong 2026. Unahin natin ang pinakasikat na money tree. Ito ang halaman na madalas nating makita sa mga opisina, tindahan at tahanan ng mga negosyante. Sinasabing bawat baluktot na tangkay nito ay kumakatawan sa paglago, katatagan, at kayamanan. Ayon sa punsoy, ang money tree ay nagdadala ng prosperity energy o chi sa paligid. Kaya kung gusto mong mapalago ang iyong negosyo, mas mainam na ilagay ito sa southeast corner ng bahay o opisina. Ito ang tinatawag na wealth and prosperity area. Tandaan, huwag palaging basain ang lupa. Gusto ng money tree ng katamtamang tubig at hindi sobrang sikat ng araw. Ang masustansyang halaman ay simbolo ng lumalaking oportunidad. Kaya kapag tumubo ito ng malago, sinasabing ito'y senyales na dumarating na ang swerte ng pera. Pangalawa ay ang lucky bamboo. Bagaman hindi ito tunay na bamboo, ito ay tinuturing na isa sa banal at pinakamaswerteng halaman sa punsoy. Ang lucky bamboo ay kumakatawan sa balanse, kahinahunan at pagtaas ng antas ng buhay. Ang direksyon ng tangkay ay may kahulugan. Kung ito'y paakyat, nangangahulugang pag-angat at tagumpay. Kung ito'y paikot o spiral, ito'y simbolo ng twist of fate, pagbabago tungo sa mas maganda. Para sa 2026, magandang ilagay ang lucky bamboo sa east o southeast area ng iyong bahay. Ito ay sumusuporta sa wood element na nagpapalakas sa fire energy ng taong fire horse. At isa pang sikreto, maglagay ng 3 tangkay kung gusto mo ng harmony, 5 tangkay para sa kalusugan at 7 tangkay para sa kayamanan. Pangatlo sa ating listahan ng mga halaman ay ang jade plant, na kilala rin bilang money plant. Ang mga dahon nito ay bilog at makintab, parang mga bariyang lumalago sa isang puno. Sinasabing kapag inilagay mo ito sa iyong business area, sa tabi ng pintuan ng bahay, inaakit nito ang daloy ng pera at oportunidad. Kapag namulaklak ang jade plant mo, sinasabing iyon ay napakalaking sinyales ng bagong simula na maaring pag-angat ng kabuhayan, bagong trabaho,
o magandang balita sa negosyo. Alagaan ito sa lugar na may sikat ng araw, ngunit hindi direktang tinatamaan. Tubigan lamang kapag tuyo na ang lupa. Ang jade plant ay matibay at sinasabing ang tibay nito ay sumisimbolo sa katatagan ng pamilya at yaman mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-comment sa ibaba alin sa mga halaman ang meron ka na sa bahay. At kung gusto mong malaman pa ang mga pampaswerteng gabay para sa taong 2026, mag-subscribe sa ating channel, i-share ang video para kumalat ang swerte, at marami tayong mga video sa channel natin kaya tingnan ang ating pampaswerte playlist. Ang ikaapat ay ang peace lily, isang eleganteng halaman na may puting bulaklak na parang kandilang nagbibigay liwanag. Sinasabing ito ang tagalinis ng enerhiya ng bahay mo. At ito rin ay nagbibigay rin ng parehong pisikal at espiritual na proteksyon. Sa punsoy, ang puting kulay ng bulaklak ay kumakatawan sa kapayapaan at kaliwanagan ng isip. Ilagay ito sa kanlurang bahagi ng bahay o kanlurang bahagi ng bedroom upang magdala ng magandang tulog at mahinahong emosyon. Bukod sa espiritual na benepisyo, ang peace lily ay kilala rin bilang natural na air purifier. Nililinis nito ang hangin sa bahay. Kaya hindi lang swerte kundi kalusugan rin ang hatid nito. Ang ikalima naman ay ang snake plant na kilala rin bilang mother-in-law's tongue. Sa kabila ng nakakatakot na pangalan, ito ay isa sa pinaka-protektibong halaman ayon sa punsoy. Ang mga patayong dahon nito ay parang espada, pinaniniwalaang nagtataboy ng masamang espiritu at malas. Kaya mainam itong ilagay sa entrance o malapit sa pinto upang pigilan ang negatibong enerhiya na pumapasok sa bahay. At maganda pa rito, hindi kailangan ng madalas na dilig o araw, yung sikat ng araw. Kahit iwanan mo ng matagal, nabubuhay pa rin. Kaya't sinasabing ang snake plant ay simbolo ng katatagan, lakas at proteksyon sa pamilya. Ang ika-6 naman ay ang ZZ plant, isang halaman na matatag, matibay at hindi basta-basta namamatay. Sinasabing ito ay sumisimbolo sa resilience o kakayahang bumangon sa gitna ng pagsubok. Kung ikaw ay dumaan sa maraming hamon nitong nakaraang taon, ito ang perpektong halaman para sa iyo sa taong 2026. Ilagay ito sa north area ng bahay. Ito ang bahagi ng career at personal growth. Ayon sa punsoy, pinapalakas nito ang determinasyon at konsentrasyon. Magandang ilagay sa opisina o sa study area, lalo na kung merong mga estudyante sa bahay at kung saan mo gustong manatiling produktibo. Ang ika-7 at huling halaman natin sa ating listahan ay ang mga orchid. Ito ay isa sa mga paboritong halaman ng mga feng shui masters dahil sa kagandahan at simbolo. Ang orchid ay kumakatawan sa pagmamahalan, pagkamalikhain at kasaganahan ng relasyon. Sa mga single, sinasabing ito ay nag-aakit ng bagong pag-ibig. Sa mga mag-asawa, pinatatatag nito ang ugnayan at katapatan. Ilagay ito sa southwest area ng bahay. Ito ang lokasyon para sa love and relationship corner. Ang mga kulay din ay may kahulugan. Pink para sa pag-ibig, puti para sa kalinisan, purple para sa espiritual na swerte. Kung gusto mong maramdaman ang saya at inspirasyon sa iyong tahanan, isang orchid lang ay sapat na para magbago ang enerhiya ng buong silid. Kung nagustuhan mo ang listahan ng mga lucky plants na ito, paki-like ng video at mag-iwan po kayo ng comment alin ang plano mong bilhin o alagaan. I-share din ito sa mga kaibigan para sabay-sabay kayong umasenso at swerte sa 2026. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga bagong pampaswerte videos. At yan ang Lucky 7 plants na kailangang
sa taong 2026, kailangang meron ka at tandaan ang mga halaman ay hindi lamang palamuti. Sila ay buhay na paalala na ang swerte ay parang isang punla. Kailangang alagaan, diligan at bigyan ng liwanag. Kung iingatan mo ang iyong mga halaman, tutulungan ka rin nilang lumago, hindi lang sa kabuhayan, kalusugan at pagmamahal, at pati na ang kapayapaan. Ako po si Vivian, nagsasabing alagaan ang iyong paligid dahil kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Hanggang sa susunod na video, pagpalain ka ng kapalaran at masaganang 2026. Maraming salamat!